experience is suffering talaga. May mga desisyon tayo sa buhay na hindi ginagamitan ng utak. Hindi ko kailangan ng someone na mag-love sa akin kasi ako palang enough na. Yung partner mo hindi nakapili-pili pero pipiliin mo pa din. It is a commitment. Tinatrabaho din siya. Once na punong-puno ka na talaga ng pagmamahal sa sarili mo, darating din talaga yung tawang tao para sa'yo. Saktan man ako, iwan man ako sa dulo, okay lang. Do unto others what you want to do unto you. Anong ginawa mo? Hello ladies and gentlemen, good evening. I'm your host for today on our FCI Podcast Episode 8. I'm your Wi-Fi boss and I have two lovely ladies tonight para makakwentuhan po natin sa mga napaka-hottest and trending topics of this generation. So ladies, introduce yourselves. Hello, good evening everyone. So I'm Miss Maika. I'm former online seller and former working student. Hello everyone, I'm Bainalyn Salibigan, 22 years old, a digital entrepreneur, former online seller, and a college undergraduate. So thank you ladies for introducing yourselves. On our FCI podcast today, episode 8, this is actually the second time na ako yung host. Last time I had Bernadette and Vanessa. So ngayon naman I have two beautiful taken ladies right now. Yes. Taken. Yes. Taken ladies right now. Ibig sabihin, they're partnered. So today, isa sa mga pwede namin maibahagi, no? Most especially to the young guns, your generation. Tanong so para sa mga kababaihan or sabihin natin in general, kasi there are Gen Zs right now who are inspired na relasyon and so on. Kasi I don't know di ko kasi alam yung pakiramdam ng in a relationship. Charot! So, first question, ladies. I think mas okay na unang sumagot si Miss Bainalyn, no? Okay. Eto, kanina, I was thinking na ano ba pwedeng maitanong sa mga kababaihan na to na napapanahon sa kanila today. So, mga magiging mosang po muna kami for today's video. So, this is a general question sa inyong dalawa. Since na kayong dalawa, I know them and they're my friends, one of the biggest reason or na-intriga is parang, how does it feel like na from you being single, tapos nagkaroon ka ng karelasyon, how does it affect your career, yung buhay mo? So, how's the difference between life before nung single ka at ngayon na you're in a relationship? Meron bang challenges or puro lang bakilig? At least, no sugarcoating. I think people have to be aware right now na relationship should be built in many different variables. So, yan. Ako naman, before, when I'm single, I mean, nung mga panahong single ako, like, I feel like I'm free. Kasi yung tipong wala kang iisipin na kahit sino, kundi ang sarili mo lang. Lalong-lalo na ako when I join here in our business sa FCI. Talagang wala akong iniisip, kundi sarili ko lang. Talagang nakafocus ako. Pag single ka, yung tipong wala kang i-update. Kasi pag in a relationship ka, kailangan mo talaga mag-update. Good morning, gano'n. Good morning, gano'n. Kumain ka na, gano'n. Yes, exactly. Okay. Pero ako, yung Okay. nung single talaga ako, like nakafocus talaga ako sa sarili ko. And when it comes in career, like, nung single ako talagang, doon ko din talaga na-practice kung paano yung tinatawag na self-love, self-care, and mas nakilala ko talaga yung sarili ko. Masasabi ko talaga na mas naging strong ako. Parang hindi ko kailangan ng someone na mag-love sa akin kasi ako palang enough na. Oh. Nung dumating sa point na yung tipong na-realize ko na enough na ako, Tinawanay ko po ito, parang gano'n. tama nga din talaga yung kasabihan na pag once na yung tipong punong-puno ka na ng pagmamahal sa sarili mo, talagang susunod na lang talaga yung mga bagay-bagay. Just like for example, yung may darating na tao, bigla-bigla na lang, ganon. Wow. When you're in a relationship, nandun yung extra love, extra care, extra effort. Extra rice. Once na punong-puno ka na talaga ng pagmamahal sa sarili mo, darating din talaga yung tawang tao para sa'yo. Sinabi mo na hindi lang puro saya. Ikaw ano na, Maika?
simula kasi nung high school ako, Wi-Fi boss, talagang in a relationship na ako eh. So, mga grade 7. So, naging single Sana ako all. nung time na papunta na ako dun sa part na malapit na ako mag-independent. Mhm. But, my experience is suffering talaga. Oh. Suffering, cheating, lahat na ng sakit. So, ang ginawa ko that time, nung single Ouch. ako, parang hinil ko muna yung sarili ko. Nagpahinga ako ng 2 years noon. Hinil ko yung sarili ko talagang, kumbaga, kinip ko na mag-grow ako lagi. Yung mga decision ko, parang mas naging maingat ako nung single ako. Mas minahal ko yung sarili ko. Mas pinuno ko ng, alam mo yun, love and Love care nga, tank. sabi nga ni Miss Vinalyn. And doon time na yun, buti na lang talaga nag-explore ako. Kasi nung single ako, doon ko mas nakilala pa yung sarili ko na, ay, kaya ko pala to. Ay, may potential pala ako. May skills pa pala akong ilalabas. So, that time, talagang, nung time na mas nakilala ko yung sarili ko, doon ako mas nag-grow at mas naging better version of myself, Wi-Fi boss. At nung time na yun, syempre, darating na naman yung panahon na papasok ka na naman sa relationship. Diba? Okay. And noong time na yun, minake sure ko talaga na punong-puno na ako ng love. Punong-puno na ako ng care sa sarili ko na tipong pag pumasok ako sa relationship, ready na ako. Na kapag nagkaroon ako ng partner, if ever man na etong taon to, saktan man ako, iwan man ako sa dulo, okay lang. Kasi bakit? Mahal mo yung sarili mo eh. Ibig sabihin, kapag ikaw kasi as a person, kapag kumpleto ka talaga at buong-buo ka, mahal mo yung sarili mo and yung partner mo, mahal niya din yung sarili niya, magiging magaan lang kasi yung relationship ninyong dalawa. Oh. And if ever na magkaroon man kayo ng challenges, ng struggle sa buhay, kayong pareho individually or sa relationship ninyo, alam nyo kung paano nyo siya i-handle in a good way. Lalo na when it comes in emotionally. Kapag ikaw talaga stable na yung emotion mo, alam mo na kung paano laruin yung relasyon ninyong dalawa. Ang relationship, hindi siya masaya lagi. Mhm. Mhm. Hindi siya masaya lagi. Dapat ready ka din dun sa mga araw na yung partner mo hindi nakapili-pili pero pipiliin mo pa din, di ba? Yung partner mo hindi nakamahal-mahal pero mag-stay ka pa rin. Yun yung sinasabi ng unconditional love. Okay. Wow, tama nga naman. Tama nga naman. Ikaw naman, Miss Bainalyn, since na, I think, wala pa naman kayong 3 months or 4 months or... Umabot na naman Wi-Fi boss. Ay, sorry, umabot na pala. Hindi po ako updated, mga kaibigan. Umabot na pala ng 100 days. Yes. Ganun, okay. Wi-Fi boss. So, okay. 3 months, 6 months, 5 months? 5 months. 5 months. Okay. So, late na ako agad sa update. Mag-update nga ako. So, yun, ikaw naman, dun sa nasabi ni Micah na ang relasyon hindi lang puro masaya. What's your thoughts about that? I agree sa sinabi ni Miss Micah na ang relationship is hindi lang talaga puro saya. Once na pumasok ka sa isang relasyon, dapat ready ka talaga kasi it's a responsibility. Hindi siya parang laro-laro lang na pag once na nahirapan ka, quit agad kasi may masasaktan eh. Kaya kailangan mo talagang maging responsible. So, yun po. Wi-Fi boss. Sa mga nasabi kasi nila, no, I have seen a lot of young kids right now, mga Gen Zs na just jump into relationships just for them to feel good. No, minsan ang tawag ko doon parang ego lifting eh. Para yung ego mo maging, for you to feel good, kailangan mong meron kang kasama sa buhay. I don't know pero may mga ganun, pero I'm not generalizing. Kasi, di ba nabanggit mo nga, Bainalyn, na it is a commitment. Tinatrabaho din siya. Yes. Hindi siya basta-basta na, okay, pag ayaw mo na, ayaw mo na. Pag you don't feel like it, ayaw mo na. Katulad nga na sinabi ni Micah, na kapag hindi ka na kapili-pili, tama? Hindi ka na kamahal-mahal, na grabe naman yun. Ang grabe ng hugot na yun. Hindi ka na kapili-pili, hindi ka na kamahal-mahal. Sabi na lang natin na, siguro nasabi natin to, or we feel those things, kasi, maybe we're just experiencing bad mood, or
bad days or bad experience. Sabi nga, wala naman talagang bad human beings or bad people. Only bad days and bad experience. No? Kasi, when you enter a relationship, tama ka dun sa part na hindi ka pwede basta-basta mag-decide to let go kasi makakasakit ka ng tao. May karma yan, mga kapatid. Yes. Meron. May karma yan. Sabi nga, do unto others what you want to do unto you. Eh, anong ginawa mo? Parang you reciprocated something that hurt the person in a way na parang mas magkakaroon ng trauma. So parang ikaw yung nag-cause. Ako honestly, ayoko rin yung ako yung magkukause ng pain eh. Yes. But sometimes, may mga decision tayo sa buhay na hindi ginagamitan ng utak na sobrahan tayo ng feelings. No? So anyway, i-divert natin yung question. I have a second question. Since na yun na nga, you're in a relationship, wala na rin magagawa dyan. Sabi nga, just enjoy the ride and go along. Eto, curious lang din ako. How can you do the work-life balance while you are in a relationship? Ako naman, knowing na I'm in a relationship and I have a business, so bago ko pinasok yung relasyon na meron ako ngayon, pinag-isipan ko din siya. Hindi rin ako nag-decide na basta-basta, sige, okay, sige, tayo na, no. Parang in-aware ko din siya, sinabihan ko din siya na kung ano yung career na pinasok ko, kung sino ba talaga ako. Kasi sinabi ko na, I'm a busy person. Marami akong mga skeds, ganon, busy akong tao, which is kailangan mo yung intindihin. Kasi hindi ako yung tipong tao na maraming oras, maraming idle time, ganon. Yun yung sinabi ko. And naintindihan niya naman na yun. So, inintindi lang talaga namin yung isa't isa. So, nung naintindihan niya kung anong situation ko and naintindihan ko rin kung ano yung career na meron siya ngayon. So, ayun, nung pinasok namin yung relationship, talagang pinaintindi ko lang talaga kung ano yung career ko and career niya. Inintindi naming dalawa. And aside from that, paano ko siya nababalance? So, hindi naman everyday nag-uusap. Update lang talaga yung ginagawa namin sa isa't isa. Yung tipong pag may oras lang, saka lang mag-uusap. Kumbaga, ganun ko binabalance yung relationship na meron ako ngayon. Pinaintindi ko lang talaga kung ano yung business ko and nagsaset ng time. Ganitong oras, usap tayo pag wala na talaga akong skeds. Ganun lang. So, hindi naman na-realize ko din kasi na ang relationship kasi hindi naman yung tipong halos lahat ng oras mo kailangan ibigay mo doon. Magkakabit na yung mukha, gano'n, parang gano'n. Yes, why boss? Hindi siya ganun eh. So, of course, ako, wino-workout ko din yung mga goals ko sa buhay. Kaya, dapat talaga naiintindihan nyo pareho yung isa't isa. Kasi kailangan, kasi the moment na hindi nyo maintindihan yung isa't isa, diyan magkakaroon ng away. Kaya kailangan talaga mag-usap kayong dalawa kung ano yung ginagawa nyo, ganitong oras lang kayo available para at least naiintindihan ng bawat isa sa inyo. Ikaw naman, Maika? So, sa akin kasi, in short, time management. Okay. Etong araw na to, itong oras na to, huwag mo akong guguluhin kasi nandito ako sa business. Eto, business lang Mukhang muna malakas ako. na mensahe mo yan sa boyfriend. Business is business Pag muna. guguluhin kapag business? Yes. Okay. So, kailan ka lang pwede guluhin? So, syempre, maglalaan ako ng oras para sa sarili ko. And of course, oras para dun sa tanong mo, Wi-Fi boss, oras para dun sa relationship na meron ako. O eto, oras ko to para sa relationship ko. Eto, oras ko to para sa mga business ko. So, ngayon, andun kasi ako sa, tulad nga sinabi ko kanina, Wi-Fi boss, na ang dami ko na natutunan kasi sa relationship eh. So, yung last relationship ko kasi, hindi ako naiintindihan sa pinasok kong negosyo. So, bago ako pumasok ulit sa relationship ko right now, pinaintindi ko na sa kanya na, eto, kasi kapag sinabi kong tutuparin ko yung goals ko, yung pangarap ko, seryoso ako doon. Mag-all in ako doon. Pangarap. Ganon. So, dahil naiintindihan niya, smooth ang lahat. Ngayon, syempre, darating yung araw na may hindi pagkakaintindihan din sa mga ganong bagay. So, syempre, kailangan kalmado din kayo na mag-fix ng ganong klaseng challenges, ganong klaseng situation. Ngayon,
kailangan mo din makahanap talaga ng tamang tao na maiintindihan ka, lalong-lalo na pagdating sa pangarap na gusto mong tuparin. Kasi yung pangarap na yun, hindi lang para sa akin di ba? Mhm. Pangarap ko yun para sa amin, para sa pamilya namin, para sa pamilya ko. Wow. Diba? So, parang Kumbaga, futuristic na yung iniisip mo. Yes. Kasi Na hindi naman... settling down. Mm. Mabatin ko lang kasi common denominator ng mga babae usually is they look forward sa building a family kagad or settling down. Ewan ko, narinig ko rin kasi yan mga, sa mga past, basta yun na yan. Na parang, minsan nakaka-culture shock, promise. Nakaka-culture shock. Sige, continue. Baka kasi iniisip agad, Wi-Fi boss, anak, hindi naman ganon. Kumbaga, di ba, pumasok ka dun sa relationship, long term Aha. kaagad. Long term na, hindi ako makikipag-date sa'yo na short term lang, ngayon lang, hindi. Mhm. So, humanap ako ng tamang tao na makakasama ko talaga sa future ko. So, ipapaintindi ko sa kanya na yung ginagawa ko, hindi lang para sa akin, kung hindi para sa amin din. Ganon. You are already looking forward na at least maayos kayong dalawa along the process na may career at pinapaintindi nyo both sides na eto yung current na estado ko. Kailangan ko ng oras para sa career ko. Kasi ang susunod na tanong dito is bilang babae, gaano ka-importante na kumikita ka rin ng pera? Kasi ito, challenge dyan. Kasi usually, di ba, the normal norm sa mundo, pag babae, usually, ano lang ang trabaho? Nasa bahay. Bahay, mag-alaga ng mga anak, mag-budget ng pera ni mister. Yun yung kaugalian, di ba? Usually, kinalakihan. So, I think we are going to break this stereotypical type ng nangyayari sa mundo. Kasi I'm seeing a lot of, yun na nga, mga Gen Z. Yung mga baby boomers, iba po kasi yung mindset nila. So, as the millennials, iba yung approach. So, tingin nyo, sa panahon ngayon, gaano ka-importante bilang babae na kumikita ka ng sarili mong income or pera? Knowing na ang girls talaga, Wi-Fi boss, magastos talaga Sabi ko nga, nagbibiro ako nila, di ba? High maintenance talaga ang mga babae, di ba? Pag Lipstick. sa hair pa lang, sa nails pa lang, talagang magastos na So, syempre, eto based on my experience, talagang nakakapag-earn ka kasi ng confidence dito So, ako, hindi naman sa pagmamayabang Wi-Fi boss, no? Di ba? Ang mga babae kasi kapag may sariling pera yan, I can pay my own bills. Parang you can buy yourself flowers. Yes, di ba? Yung tipong Matindi. confident ka, kasi Nagugot. bakit? Kasi bakit? Nag-hassle ka, so nakakapag-earn ka. Kumbaga, yung makikita mo din tao na partner mo, okay, hindi ka lang pang bahay lang, hindi ka lang pang budget lang ng allowance ng mister mo. Hindi ka bang ganun lang. Kumbaga, confident ka na, may pera ako. Kaya kong kumita ng pera, kaya kong gumawa ng pera. Kapag may confident kasi yung babae, iba yung tindig niyan Diba? Iba yung, kumbaga, pakikisama niya, iba yung pagharap niya sa mga tao. Pero hindi naman sa yabang, in a way na yabang. Hindi ganon. Kumbaga, kaya mo lang i-provide yung mga needs and wants mo. Iba kasi yung feeling na ikaw, babae ka, kaya mong i-sustain yung mga needs mo kaysa dun sa may inaasahan ka pang ibang tao para mag-provide ng mga, kumbaga, basic needs mo as a woman, diba? So, ayun. Ikaw naman, Bainalyn, tingin mo, gaano ka-importante bilang babae na kumikita ng pera? For me, hindi lang siya basta importante lang. Sobrang importante na kumikita ka bilang babae. Kasi yun nga, sabi nga ni Micah Pastidio na aminin man natin sa hindi, halos karamihan ng mga babae is high maintenance talaga. And mismo ako, aminado ako, high maintenance din talaga ako. Kasi, for example, ako high maintenance. And kilala ko sarili ko And gusto ko, as babae, gusto ko confident ako. So, paano ko magiging confident? Dapat maayos ako. Dapat maayos ako, yung looks ko maayos. Paano ko magiging maayos?
So, dapat maayos yung pananamit ko. Paano ako magkakaroon ng mga maayos na pananamit, mga makeups, gano'n. So, kailangan ko ng mga materials. So, ngayon, paano ka magkakaroon ng mga materials na yun? Kailangan mo ng pera. So, lalong-lalo na ako, sa sarili ko, or I mean, in my family, I came from broken family. So, both of my parents walang trabaho. So, just like for example, ako, mga parents ko walang mga work. So, paano ko mapoprovide yun kung hindi ako kumikita? Kaya tayo as babae, kailangan tayo mismo, marunong tayong gumawa ng pera. We know how to make money para at least alam natin or kaya natin i-provide kung ano yung mga needs natin. Or makonect ko na lang sa relationship. Halimbawa, ikaw babae ka, you know how to make money, and alam mo yun, kahit mawala yung partner mo, okay ka kasi hindi ka umaasa sa kanya eh. Okay ka, di ba? Kasi may pera ka. Pero the moment na umaasa ka sa partner mo, kasi may pera siya, pag once na nawala yan, sobrang laking kawalan yan sa'yo. Mhm. Kaya kailangan pag babae ka, kailangan you know how to make money. Magsipag ka talaga na kumita ng pera para kahit mawala man ng kahit sinong tao sa'yo, kayang-kaya mong mabuhay kahit ikaw lang. That's So parang self-love, gano'n. it. So parte ba siya ng self-love, self-care, gano'n? Yes, parte po siya ng self-love, yung pagkita ng pera. Okay. And I think, tawag niyan, it's, ang tawag niyan, yun yung value na nakikita mo sa sarili mo. Kasi, yung iba kasi pwede isipin ng iba, lalo na mga kalalakihan, grabe naman, ganito lang naman itsura, pa high maintenance and so on, blah, blah, blah. Kasi minsan nagkakaroon kasi ng conflict about genders eh. No, nag-aaway na ganito o ganyan. We have to understood that the world has already changed. Yes. No? Kasi may mga house band na. Ano yung house band? Dali, housewife and house band na. Okay. Iba husband din, yung house band na ngayon. Diba? Yes. Tapos yung mga wives naman nila, yun naman kumakayod. So again, the world has changed already na the concept of na dati, 'di ba sa old folklores natin, alipin sa gigilid, alipin sa namamahay, mga ganun. Parang naulit lang din siya in a modern and a traditional na mundo. So I think this would be probably my last question. How do you think the online or the digital world is going to revolutionize the way they change the industry of businesses? Tingin nyo, paano at ano yung naging effect sa'yo personally, and how does it change your perspective at buhay mo right now, since na ang mundo right now nasa mundo na ng digital? For me, sobrang laki ng tulog ng pagbabago talaga ng mundo ngayon. Before, we all know naman na talagang sobrang hirap ng buhay. Paano ko siya nasabi? Kasi ma-relate ko na lang sa parents ko before. Talagang lumaki ako na parang hindi ko man lang na-feel na complete yung family ko. Kasi mga magulang ko OFW eh. So, pag once na nag-awarding sa school, kasi honor student talaga ako eh. So, walang uma-attend kasi nasa ibang bansa. Kasi talagang walang opportunities parang walang opportunities talaga dito sa bansa natin. So, ako, ngayon naman, since nawala ng mga work yung mga parents ko, talagang na-realize ko na talagang sobrang ganda ng mundo ngayon. Kasi nasa digital era na tayo. Wherein ang daming opportunities sa online na pwede kang kumita. Lalong-lalo na sa online. And mismo ako, in my own experience, I'm a college undergrad, pero nang dahil dito sa negosyo na pinasok ko sa First Class International, talagang sobrang laki ng transformations na nangyari sa akin. Internally, externally, talagang ang laki ng transformation. Lalong-lalo na yung mga experience na hindi ko na-experience before sa life ko. Ngayon, na-experience ko na. Nang dahil sa pagbabago ng mundo ngayon, nang dahil sa digital world, doon ko na-feel yung totoong buhay. Kasi talagang nang dahil sa dali na lang kumita ngayon ng pera,
talagang magagawa mo na talaga, or I mean, pwedeng-pwede mo nang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Kailangan mo lang talaga mag-adapt. How about you, Maika? Anong perspective mo dun sa naging question ko na ano yung naging impact at effect sa'yo pagpasok ng digital world? Lalong-lalo na that we are right now on a digital business. Ako talagang tinake advantage ko na pwede pala akong kumita through online. Mhm. So, dati kong online seller, though it's on online din, pero hindi siya ganun kalakihang kitaan. But of course, thankful ako na nakita ko yung FCI kasi bakit? Kung hindi dahil sa FCI, wala ako dito eh. May iba ko lang, mabatiin ko lang, no? Yes. If I'm not mistaken, you have a franchise dati ng milk tea shop, tama? Actually, Wi-Fi Boss, hindi siya franchise. Okay, Kami yung sarili mo, mismo, okay, yes, sariling milk tea shop and then online selling ng ng mga damit na, mga damit, clothing crop line. top, mga ganon. Panty, wala naman. Wala Bikini, naman, wala naman. Tapos, McDonald's ko. Yes, McDonald's crew. So that's a almost triple job, Mm-mm. no? So tingin mo, na pag-shift mo ng online business, Mm-mm. ano yung difference? Nung meron kang, sabi na, tatlong Yes. side hustle na ginagawa. Oo. Tapos bigla kang all of a sudden into one basket. Which is Wi-Fi, the digital business. Wi-Fi Boss, sisingit ko lang, no? Gano'n kasipag ng time na yun. Before pandemic, college student ako. At the same time, magtitinda ako ng Graham Balls. Boy. Nagtitinda ako ng Graham Balls after ko, sa school ako. Tapos after nun, magbibenta ng milk tea. Tapos mag-online seller. Lahat na ginawa ko na para lang talaga kumita ako ng pera. As in, pinasok ko lahat para lang kumita ako ng pera. Pero na-realize ko, na sabi kong ganun, teka lang. Teka lang, bakit parang walang nagbabago sa buhay ko? Bakit parang survival lang tong nangyayari sa akin? Di ba? Parang saktong nakakapag-aral lang ako. Buti na lang, nag-pandemic. Kasi yung pandemic, Blessing in disguise. oo, talagang laking blessing eh. Kasi nag-scroll lang ako through TikTok and then may nakita akong isang girl na hindi ako makapaniwala, kumikita ng 6 digits through online. So, nag-curious ako, paano yan? Paano niya ginagawa yan? So, syempre, out of curiosity, hindi ko naman talaga siya balak na full-time or seryosohin talaga ay career. But, nung time na na-try ko na siya, first month ko, kumita ako ng 51,000 pesos. Wow. So, sabi ko, 51,000. magda-drop out na Part-time talaga. ka pa ba nun? Or you're already dito ka na? Actually, Wi-Fi Boss, nandito ako, pero nag-aaral ako. That time, online class. Yes. Okay. Nag-online class ako. So, noong time na kumita na ako, doon ako nag-all-in. Kasi doon ko na-realize na pwede pala, what more pa kapag ako, nag-full-time ako dito sa business na to. So, pwede ako kumita ng 6 digits. Good news, kumita ako ng 6 digits by doing this business. So, doon ko mas na-appreciate na kaya palang kumita talaga through online. So, ang gagawin mo na lang talaga is mas palawakin pa yung mga learnings mo na natutunan dito, i-adapt mo talaga, and of course, i-apply mo ng mabilisan. Kasi bakit? Doon ka mas magiging mabilis kung gusto mo talaga ng malaking resulta. So, by doing this business, hindi ko ina-expect na yung dating normal na tao lang, ngayon, kahit papaano masasabi ko nandun ako sa point ng life ko na kaya ko nang bumili ng mga bagay na hindi ko afford dati. Kaya ko nang makapunta sa mga expensive restaurants and hotels na hindi ko natatry before. Nakala ko dati, hindi ko kaya to. Akala ko dati hindi ko afford to. Parang imposible siya sa pananaw ko before. Mhm. But nung time na sineryoso ko talaga yung online, doon ko talaga na-experience na, ay, kaya ko pala. May potential pala ako. May skills pala akong kayang ilabas. So technically, no, nag-explore ka lang din, no? Yes. So I think another question na pop-up lang din sa akin. Kasi you have the different backgrounds sa dalawa. Si Bai is coming from a broken family na both parents are OFW. Tapos sa'yo din, Mike, I think same story. Or hindi naman broken fam. Hindi kami broken fam, Wi-Fi Boss. Okay. Ano lang, sadyang masipag ka lang din talaga. Pero well off naman kayo. I mean, parents provided naman. Nanay, tatay. They're both unemployed, pero meron lang kami malit na sari-sari store. Kumbaga, nakakaraos. Okay. So, parang nakaka-get to use of daily living. So, mas challenging yung sa part ni Bai. Pero well-sustained naman. Nasusustento naman.
before, nung may work pa sila, talagang nasusustentohan talaga, sobra-sobra pa. Okay. Mm-mm. But when the time comes na wala nang work, talagang dumating sa point na zero talaga. Oh, said, parang gano'n. Yes, talagang nanibago talaga ako kasi from here, tapos biglang buwagsak na hindi ako sanay sa ganong buhay. So, sobrang laking changes yun sa akin. Pero ang ginawa ko lang talaga is inaccept ko lang talaga siya. So, nung grade 12 ako, doon din talaga ako na-learn na kung paano kumita ng pera. Kasi sabi ko nga, I'm a former online seller. So, ang ginawa ko noon para ma-sustain yung pag-aaral ko is nag-online selling ako. So, naging supplier ako. Marami akong mga resellers, which is mga schoolmates ko din. Pero nung nagkaroon ng pandemic, humina yung benta ko hanggang sa doon na talaga humina yung benta ko, lumiit yung income ko, and nung na-encounter ko kasi mahilig din ako mag-TikTok eh. Nung na-encounter ko tong business sa TikTok, and ako kasi talaga ano talaga eh, kumbaga nag-aaral pa lang ako, malaki talaga yung pangarap ko sa buhay. Talagang ano talaga ako, goal-oriented. So, nung nalaman ko na pwede pala akong kumita sa online, doon talaga ako nag-take ng risk. Talagang nag-take ako ng risk to the point na ginawa ko na talaga siyang full-time. Nang hindi ako nagdalawang isip. Ganon ako ka-eager na kumita ng pera. So parang, you told yourself na what's going to be my alternative? Since na humina nga yung negosyo mo during the pandemic days, no? So siguro another question na pang-closing for us to end this evening podcast po natin. Since na kayo lang din naman nakakakita ng growth ninyo, no? So I think 2 or 3 years ago no nag-decide ka, ano yung message mo or magiging mensahe mo sa younger self mo na, kasi for example, nakakaharap mo yung younger self mo right now. Sabihin natin the 8 years old or the 7 years old or the 10 years old or yung dalagita pa na wandering sa buhay, what message could you give to your younger self? Ang masasabi ko sa younger self ko is keep on pushing achieving your dreams. Kasi keep on pushing achieving your dreams despite of challenges na mga darating. Kasi challenges is nandyan lang yan. Tuloy-tuloy lang talaga sa buhay. Kumbaga, kung ano yung mga dreams mo sa buhay, yan yung panghahawakan mo. Kasi ako before ako mag-18, masasabi ko talaga na nabugbog talaga ako sa challenges. Talagang sobra akong na-down, nag-stop ako mag-aral, nagtuloy ulit, tumira sa stepmother. Talagang ang dami kong mga challenges na pinagdaanan nun. Pero talagang tumuloy-tuloy lang din talaga ako. So yun yung message ko sa younger self ko. Despite of challenges na darating, tuloy-tuloy lang talaga sa pag-achieve ng mga dreams mo sa buhay. Kasi darating ang time na makukuha mo yan ng buo at sobra-sobra pa. Okay, how about you naman, Maika? Same question, a message to your younger self kung makakausap mo siya ngayon. Honestly, Wi-Fi boss, wala. Okay. Kasi wala ako sa sitwasyon ko right now kung hindi ko naranasan yun eh. Mhm. Wala si Maika na version ko right now kung hindi ako nagkamali, kung hindi ako nahirapan. Thankful ako, grateful ako na naranasan ko yung hardship ng buhay. At talagang nakita ko yung fighting spirit niya. And wala akong i-advise sa kanya. Go lang, sige lang. Madapa ka, mag-stop ka, huminto ka. Parte siya ng journey ko eh. Parte siya ng journey ko kung bakit papunta ako right now sa pagiging successful ko. So, wala akong sasabihin sa kanya, wala akong pinagsisihan, lahat ng yon grateful ako. Instead of being bitter or instead na maging maasim, no? Mm. Talaga magmaktol, no?
you made a decision na how can I make myself much more better in the next coming years para at least maging inspirasyon sa karamihan. Yes, thank you so much. So I hope you enjoyed our episode 8 of our FSky podcast. We'll see you again on our next episode. God bless. This is your Wi-Fi boss, and alongside with me is two beautiful lovely ladies, Micah Pastillo and Tayo Lily. Bye-bye. See you next time. Uh, 21. 10 years ago. Tapos nakilala ko talaga yung sarili ko. Ang init. Yung partner mo, hindi na Galing, galing, galing.